Mga kababayan, isang napakalaking usapin ang muling bumabalot sa ating bayan. Ang pagpapatawag ng ilang mga vlogger at social media personalities sa House of Representatives. Ang tanong, bakit? Ano ang layunin ng investigasyong ito? Sino ang makikinabang dito? At higit sa lahat, sino ang talagang nais nilang patahimikin? Ang mga pinatawag sa pagdinig ay mga personalidad na kilala sa kanilang matapang na pagpapahayag ng kanilang saloobin sa social media. Kabilang dito sina Attorney Trixie Cruz Maharlika, Professor Ana Malindog, Joe De Vivre, Tio Moreno at Mr. Real Talker, mga individual na hindi takot ipahayag ang kanilang pananaw sa mga isyong panlipunan. Sa kabila ng pagiging independent content creators, bakit tila sila pa ngayon ang iniipit? Kung ating susuriin, hindi ito isang ordinaryong investigasyon. Ito ay isang malinaw na hakbang patungo sa pagpapatahimik ng mga tinig na bumabatiko sa ilang nasa kapangyarihan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mas mahahalagang issue tulad ng lumalalang kahirapan, korupsyon at kawalan ng trabaho, bakit mas inuuna nilang silipin ang mga social media influencers? Ano ang tunay nilang intensyon? Bakit nga ba tila natatakot ang ilang nasa gobyerno sa mga vlogger at independent content creators? Dahil ba sa lakas ng impluensya ng social media? Dahil ba sa takot nilang lumabas ang katotohanan? Dahil ba sa pangambang mas marami pang Pilipino ang mamumulat sa mga tunay na nangyayari sa bansa? Sa panahon ngayon, hindi na lang mainstream media ang pinagkukunan ng impormasyon ng taong bayan. Napakalaking papel na ang ginagampanan ng social media sa pagpapalaganap ng balita, impormasyon at opinyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, milyon-milyong Pilipino ang nakakakuha ng real-time updates mula sa mga vlogger at independent journalists na mas mabilis pa kung minsan kaysa sa tradisyonal na media. At ito ang ayaw ng ilan sa gobyerno, ang pagkawala ng kanilang kontrol sa daloy ng impormasyon. Bilang isang mamamayan at content creator, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ganito ang nangyayari? Dapat ba tayong matakot sa tuwing magpapahayag tayo ng ating pananaw? Ganito na ba kahina ang ating demokrasya na pati ang malayang pamamahayag ay gusto nang pigilan? Bilang isang Pilipino, hindi ako papayag na masikil ang ating karapatan. Ang mga vlogger at content creators ay nagsisilbing boses ng mga taong hindi naririnig. Kung ang simpleng pagpapahayag ng opinyon ay isang krimen na ngayon, saan na patungo ang ating bayan? Sino ang dapat imbestigahan? Ang mga vlogger ba na nagpapahayag ng kanilang opinyon o ang mga politikong hindi tumutupad sa kanilang mga pangako? Ang mga content creators ba na gumigising sa taong bayan? O ang mga opisyal na patuloy na nagpapayaman habang naghihirap ang mamamayan? Ang mga social media personalities ba na naglalantad ng katotohanan? O ang mga nasa gobyerno na walang ginawa kundi ipagtanggol ang kanilang pansariling interes? Mga kababayan, hindi natin dapat balewalay nito. Ang ginagawa nilang hakbang laban sa mga vlogger at independent content creators ay maaaring simula lamang ng mas malaking hakbang patungo sa panunupil ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano ang kasunod nito? Mas mahigpit na regulasyon? Pagtanggal ng ating karapatang magsalita sa social media? Pagharang sa ating mga plataforma? Kung hahayaan natin ito ngayon, ano ang magiging kinabukasan ng ating bayan? Magigising na lang ba tayo isang araw na wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag? Ito ang panahon upang magkaisa tayo bilang mamamayan. Hindi natin dapat hayaan na ang ating karapatang magsalita at magpahayag ay unti-unting binabawasan. Kung ngayon pa lang ay pinapatahimik na ang mga vlogger, paano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipino na walang malalaking platform? Huwag tayong magbulag-bulagan, huwag tayong matakot, ipaglaban natin ang ating karapatan sa malayang pamamahayag dahil ang isang bansang walang kalayaan sa pagsasalita ay isang bansang tinatanggalan ng tunay na demokrasya. Mga kababayan, ito na ang oras para manindigan tayo. Huwag nating hayaang mawala ang ating boses dahil kung hahayaan nating mangyari ito, sino pa ang susunod nilang pipigilan? Prohibition and certiorari with prayer for temporary restraining order para i-prevent yung proceedings at saka yung pagdinig at yung pagpapatawag sa atin dahil ito po ay nakakaliit ng democratic space natin. Gusto nilang i-control maliwanag sa privilege speech
kung ano, ito yung pinagbasihan po ng pagdidinig na ito. Sa privilege speech ni Congressman Barbers, maliwanag na mayroong pinupuntirya na ilan sa mga social media influencers na tinatawag nila. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klasing batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Ang mga vloggers dito ngayon, kasama po ako, ay mga tinawag sa Kongreso. Ngunit, bago nangyari po ang lahat ng ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. May paraan naman po para sila po ay magmukhang fair man lang. Sa ngayon, ang nakikita namin, dahil sa ikli ng pasensya, dahil sa binibigay nilang space para sa kanilang galit at personal na feelings, paano po kami mag-a-attend dyan despite all their claims na hindi naman ito pag-attack o hindi naman daw kami papagalitan doon sa kanilang bahay. Ika nga nila. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. Joey, mensahe kay Abante! Respect na lang kay Abante, ma'am. Respect mo na lang kay Abante. Ano mensahe niyo kay Abante? Ay, ano po? Mensahe kay Abante! Abante. Abante, ma'am. Ano? Siguro, hindi ako, ay sabi niya sa akin, ina ko. Ano problema niya sa nanay ko? Oo, tama. Ano problema niya sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching Benny Abante. We've seen you perform sa Quadco, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, let's, di ba? Ano sabihin ko sa iyo?
And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho nyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses. And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. And that is a one. Sus, Ginoo ko. So, nag-release sila ng 14 names na iimbitahan daw nila. Ito, House invites 40 social media personalities over fake news probe. At alam nyo mga Lods, ano ang pinaka nakakatawa? Lahat ng in-invite nila, mga pro-Duterte vloggers. Ay! Bakit wala naman dyan yung mga loyalista vloggers? Eh sila naman ang number 1 na nagpapakalat ng kasinungalingan at fake news. Ayan o. Ayan o. Grabe. Puro Duterte vloggers and supporters. Ay, grabe. So, ano na? Ha? Patatahimikin nyo kami? At sino tong si Kester Ramon? Anong Kester Ramon? Ginawa nyo pa akong Ramon Tulfo. Sos Ginoo. Ano ba yung intel nyo? Syunga-syunga. Grabe mga Lods, no? Ano ba? Threaten ba kayo sa amin? Bawal na bang maghayag at magbigay ng opinyon sa nangyayari ngayon? Talagang desperado na sila mga Lods. Alam mo bakit nila ito ginagawa? Malapit na eleksyon eh. Hindi kasi sila makaporma kasi andito kami. Kung sa palagay nyo, mapapatahimik nyo kami sa pinaggagawa nyo, hey, alam namin ang karapatan namin. Nagbabayad kami ng tax, nagko-contribute kami sa gobyerno. Now, kung talagang gusto nyong labanan ang fake news, isalin nyo ang lahat. Miss Malu, I just would like to know the real definition of fake news. Sa inyo, ano po? At ito ba ay buong Pilipinas na ba to? O dito lang sa Metro Manila? Please. Mr. Chairman, Congressman Abante, fake news can either be misinformation or disinformation. Misinformation is walang malicious intent. Nagkamali, for example, ang birthday ni Jose Rizal ay February. That's misinformation. Pero yung disinformation, pag sinabi mo na ang birthday ni Jose Rizal ay nung November 30, meron ka ng malis doon kasi alam mo birthday yun ni Andres Bonifacio. Malinformation on the other hand is manipulative propaganda. And there's such a thing as in propaganda, there is good propaganda and there is manipulative. You want to achieve an end goal which the facts do not bear you out. So ang fake news ho para sa akin ay alam mo yung katotohanan, factual, pero iniiba mo yung istorya. Iniiba mo yung, there's such a thing, sir, nasa messaging sa communication frame. Iniiba mo yung impormasyon to suit your end. So that is, to me, fake news. Kung sinabi ko, sir, na si Congressman Abante ay taga Manila, that's fact. Pero pag sinabi kong si Congressman Abante ay taga Manila pero tumitira sa Quezon City, the facts do not bear you out. So that can be seen as manipulative if I say
Hindi actually botante yan eh. That is fake news. But it started with facts. Nakatira si Congressman Abante sa Manila. Tapos ang sumunod, hindi naman sa Quezon City yan nakatira. So hindi botante. Ergo, hindi kandidato. Do you call that misinformation or disinformation? Sir, that is already disinformation as far as I'm concerned. The misinformation is, hindi naman dyan sa Quezon City. Wala kang facts. Diba? So how do you rebut that? By showing that you are a resident of Manila. Marami kasi sir nangyayari dahil dyan sa fake news, yung reputational sa online, lahat siguro ng mga politiko na aapektuhan yan. Kasi meron kayong reputation that to a certain degree is ito yung ginagamit mo for re-election. So pag nasira ka online, which means reputational, napakahirap bumangon. So, pag sunod-sunod yung sinasabi, it forms a certain conclusion in the mind of the receiver of the information. Hence, I would say, si Congressman Abante, talagang ang gulo niyan, hindi mo maintindihan kung saan. That is a conclusion arising from fake news. Is this now true all over the country or only in Metro Manila? Sir, media centers. Mr. I would Chair? say in media centers because like in Manila, Cebu, Davao, at pwede ho ninyo sir na i-geofence ang location kung saan pumutok yung balitang yon, and you can see the relationship of the role of media centers, the high density of users, and the connectivity in the place.